Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Pastor Rene, Pastor Heidi, ganoon din kay Pastor Alan, Pastor Venus, Pastor Gary, Pastor Rich, at sa lahat ng ating mga kapatirang nakikinig ngayon sa ating prayer online. Praise the Lord! At sa umagang ito ay muli niyo akong makakasama sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago tayo dumako doon ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat at binigyan mo kami ng magandang araw. Sa aming pagising ngayon ay binigyan mo kami, Panginoon, ng kasiyahan sa aming puso na tunay, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng buhay, ng gabay. At salamat, Panginoon, na ang araw nito ay isang araw ng pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa amin po, Panginoong, pakikinig ng iyong salita, buksan mo po aming mga puso, ang aming isip, at amin pong maunawaan ang mga salita mo, at ito'y maging bahagi ng aming buhay para kami ay lalong tumibay sa pananampalataya at mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok sa buhay kapag in-apply namin ang iyong mga salita. Loobin mo rin po na sa amin pong pakikiisa sa panalangin ay ikaw lang ang maluwalhati at maranasan namin, Panginoon, ang tunay na kagalakan kay Kristo. Marami pong salamat, Ama, at amin po pinagkakatiwala sa iyo ang nalalabi naming oras, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang nais kong i-share sa inyo sa araw na ito ay pinamagatan kong we can have joy in the midst of trials. Pwede tayong maging masaya kahit tayo ay nagkakaroon ng mga suliranin sa buhay. Naniniwala ako na tayong lahat ay naniniwala din na ang Biblia ay salita ng Diyos at ito ay nagsisilbing instruction manual kung paano tayo mabuhay bilang Kristiyano, no? Kung paano natin harapin ang mga pagsubok, paano ba makitungo sa mundo, sa mga espiritual na bagay, at higit sa lahat to kung paano ang tamang pagsamba at pagsunod sa Diyos. At marami pang iba tayong mga matututuhan sa Biblia. Ang ating text ngayon ay mababasa natin sa James chapter 1 verses 2 to 5. Babasahin ko muna sa inyo sa NIV translation. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So, nakita natin dito sa NIV na consider it pure joy. Tapos, sabi nga, testing of our faith produces perseverance. Dito naman sa New Light Translation, ang pagkasabi ganito. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come to your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Ayan, praise the Lord. So nakalagay naman dito sa NLT translation ay endurance. Okay. Ngayon, kung mapapansin natin itong James chapter 1 verses 2 to 5, ang itinuturo dito sa atin is for us to find joy in trials. Pwede pala tayong magkaroon ng joy in trials, understanding that our faith produces perseverance or endurance, no? And ultimately, it will lead to our spiritual maturity and completeness. Ini-emphasize din dito that God generously give us wisdom if we ask Him. Bakit kailangan natin wisdom? In order to help us handle the challenges and trials we face. Kasi di ba minsan pag nagka-problema tayo, hindi natin alam kung anong gagawin. Okay, tingnan natin kung ano yung mga key points dito. Meron lang akong nilista ditong 5 key points sa James chapter 1 verses 2 to 5. Ang
point number 1 is joy in trials. Mayroon daw kagalakan sa mga pagsubok. Itong passage natin binasa, it instructs us to consider it pure joy. Sabi naman sa NLT, opportunity for great joy when facing various trials. Kagalakan sa gitna ng mga pagsubok. Pero ang tanong ko, papaano masasabing magkakaroon ka ng joy kapag ikaw ay namatayan? Namatay ang magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo. Nawalan ka ng trabaho. Nagkaroon ng problema sa family, sa health mo. Nagkaroon ng sakit. How can we have joy? O di ba parang ang hirap? Mahirap talagang maging masaya, maging magalak ka dahil may problema ka. Pero teka lang, nakita ko noon na mayroong tinatawag na ordinary joy. Yung ordinary joy is a feeling of great pleasure and happiness. Pero naniniwala ako na hindi yun ang tinutukoy ni Lord na joy. Nasa oras na may problema ka, meron kang feeling of great pleasure and happiness. Kundi ito yung joy of the Lord. A deep abiding sense of gladness and contentment that originates from a relationship with God. Naniniwala itong joy, itong klase ng joy ang gusto ng Lord. Rather than being dependent on external circumstances, yung hindi tayo nakatingin sa problema, kundi nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. It's a supernatural joy, gift from the Holy Spirit, that can be present even in difficult times. Itong klaseng joy is linked to knowing God, abiding in Christ, and experiencing the presence and power of the Holy Spirit. So talagang pwede tayong magkaroon ng ganitong klaseng joy. Joy is a deep-seated sense of contentment and peace that comes from knowing that God is with us. It's about finding comfort in the storm, knowing that we are not alone, hindi tayo nag-iisa, and that there's a greater purpose behind our suffering or behind our difficulties. So ito yung sinasabi ni James, na magkaroon tayo ng joy. Hindi ka nagkakaroon ng joy dahil sa problema. Ano yung pinag-uugatan ng joy natin? Nagkakaroon tayo ng joy na hinaharap natin yung problema natin kasi mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Alam natin na kasama natin ang Diyos. Alam natin na may purpose ang Lord kung bakit natin dinaranas ang ganitong problema. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang joy natin. Yung contentment sa puso natin na hindi tayo magiging aligaga kasi alam natin na kasama natin ang Diyos. Doon tayo huhugot ng joy. Hindi tayo nagkakaroon ng joy dahil sa problema, kundi ang joy natin ay alam natin malalagpasan natin itong problema. Sabi doon sa Nehemiah chapter 8 verse 10, "The joy of the Lord is my strength." So, itong karakteristik ng joy na ito ay mayroong lakas, nagbibigay sa atin ng lakas. Ang joy ng Lord ay nagbibigay sa atin ng lakas. Nagkakaroon tayo ng peace, nagkakaroon tayo ng contentment, kaya hindi tayo naaaligaga. When facing trials, and we choose to consider it pure joy, alam nyo, nagkakaroon ng blessing dito eh. Pag natutuhan nating i-embrace ang mga challenges instead na tinatakasan natin ito or nagko-complain tayo, tinitingnan natin ito na isang malaking pagkakataon para mas lalong lumalim tayo sa Panginoon, magiging strong ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag nag-murmur tayo, nag-complain tayo, talo tayo eh. Negative din ang emosyon sa paghaharap ng problema. Pero kapag hindi yun ang ating ginawa, instead ay positive, tiningnan natin ang problema, hindi natin tinakasan, hindi natin iniwasan, kundi in-embrace natin, hinarap natin ito, ay alam nating mapagtatagumpayan natin kasi kasama natin ang Diyos. So, ano example ng magkakaroon ka ng joy even in the midst of problem? O di ba pag may sakit ka, halimbawa ooperahin ka. Pag inopera ka, masakit. Maraming problema doon, yung gastos mo, yung sakit mo, and everything. Pero magkakaroon ka pa rin ng joy. Bakit? Alam mo, gagaling ka eh. Alam mo, pag-asa kang after this surgery, ay gagaling ako. So, we can really have joy even in the midst of sufferings. Pangalawang point, testing of faith. Yung testing of faith, yung pagsubok sa ating pananampalatay, hindi yun parusa.
but it's preparation. Trials are presented as opportunities to test faith. At yung testing na ito, it leads to endurance or perseverance. Enduring trials does not just test our faith, but also ang pananampalataya natin ay lumalago. O kagaya ng mga kahoy, di ba? Ang mga kahoy, pagka humahangin yan, na-stretch sila. So ang tendency ay lumalalim ang roots para sa susunod na paghangin o storm na darating, mas malalim ang kanilang roots, hindi sila basta mabubunot. Ganun din, yung sa pamamagitan ng mga hardships na nararanasan natin, na humahaba yung ating pasensya, yung ating endurance, tumatatag tayo, at lalo tayong lumalapit sa Diyos kasi alam natin hindi natin kaya lalapit tayo sa Diyos, di ba? Iyon ang nagiging resulta noon. Pero usually, ang common reaction ng tao sa trials is to get out of the problem immediately. Sa sariling lakas ay ayaw nating magtagal sa problema. Huwag nating iwasan o kaya ay huwag nating takasan ang problema. Harapin natin at huwag tayong magmadali. Kasi kung nagmamadali tayo, magiging hilaw yan. Kagaya ng halimbawa, nag-ihaw ka o nag-grill ka ng isda o karne. Ay kung yari may buhay yung karne na yun isda. Pag nilagay sa ilalim ng baga, may init. Ay, ayoko na, alisin mo ko dito. O pag inalis mo yon, anong mangyari? Hilaw, hindi mo makakain. So ganyan din ang kahihinatnan natin kapag nagmadali tayo sa ating problema pag hindi natin ito hinaharap ang mga pagsubok ng tama. Yung purpose ng Lord kung bakit inalaw yung trials, it will be aborted. Hindi magaganap ang purpose. Yung goals niya ay hindi ma-accomplish kapag iniwasan natin, tinakasan natin ang problema. Hindi tayo naghintay ng ginagawa ng Lord sa atin. Kaya kapag hindi natin natututunan ang lesson ng trials, ay mauulit pa rin ito. Paiba-iba lang ang tao at paiba-iba ang circumstances na gagamitin ng Diyos. Subalit, mauulit pa rin. Kaya nga, dapat talaga haharapin natin ang problema face to face. Huwag nating takasan. Kasi pag tinakasan natin, hahabulin tayo ng problemang yan. When we undergo trials, minsan we feel that we are just alone. Pero ang katotohanan, minsan man hindi tayo iniwanan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Diba ang promise niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. At doon sa Isaiah 43 verses 1-3, anong sabi niya? Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Kaya nga, ang Panginoon, tagapagligtas natin, hindi lang ng ating kaluluwa, tagapagligtas din siya sa ating mga problema. Huwag nating kakalimutan yan. Minsan naisip natin kailan kaya matatapos itong problema. Kaya ako gagaling, naiinip tayo, gusto natin mabilisan. Nahihirapan tayong maghintay. Totoo. Most often, waiting time is really unbearable. But remember this, God is always with us in our waiting. Even a second, He does not leave us unattended. Laging nakatingin siya. Hindi na tayo pinababayaan. Ano kaya ang purpose ng Lord? Bakit tayo pinapadanas ng mga pagsubok? Sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verses 6-7, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Amen. Yun pala ang dahilan, no? Mayroong pagsubok kung talagang dalisay yung ating pananampalataya, sinusubok pala. Bakit? Para maparangalan tayo.
papurihan at dadakilain. Alam nyo, need pala natin ito eh. Itong papupurihan tayo, dadakilain at pararangalan. Akala ko noon ay parang hindi lang, pero nakita ko to sa buhay ko, meron pala tayong need nito. At sabi, kung sa lupa lang ay nararanasan natin ito na mayroon pala tayong pangailangan ganito, ay lalo na sa araw ng mahayag si Kristo Jesus. Importante ito. So, dito, paano sinusubok yung ating pananampalataya? Paano dinadalisay? Sabi doon sa Malakay chapter 3, verse 3, sa English, no? He will sit as a refiner and purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Sa Tagalog, darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito'y magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. So kailangan palang maging karapat-dapat ang handog natin kay Yahweh sa pamamagitan ng pagiging dalisay ang ating pananampalataya, dalisay ang ating puso. So dito sa binasa natin, God is pictured as purifier and refiner. So anong ginagawa ng nagre-refine ng silver or gold? Yung crude silver or gold na yan ay ipapadarang sa apoy. So, kapag dinadarang sa apoy yon, alam niyo yung refiner, yung nagpo-purify nito, hindi siya pwedeng ma-distract kahit konting sandali. While watching or attending to the process, hindi siya pwedeng makipagkwento sa iba o kung saan nakatingin. Kailangan nakatingin siya doon sa kanyang ginagawa, sa dinadarang niya sa apoy. Bakit? Kasi pagka nasobrahan ang apoy, masisira din. Kapag kulang ang apoy, ay hindi rin tama. Hindi rin mapupurify ang gold or silver. So, ganito ang ating Panginoon. Hindi siya nadidistract while watching us undergoing trials or mga pagsubok sa ating buhay. In times of testings and trials, God's eyes are always watching us. Talagang nakatutok ang tingin ng Panginoon. So in times of troubles, we thought God is absent. But no, God is closely watching and making sure that the heat is not too much to destroy us. Kaya nga may sabi ang Panginoon, ang mga pagsubok na ito ay kagaya rin ng mga naranasan ng iba. At sabing gano'n, sa pagsubok ay bibigyan tayo ng Panginoong kakayahang ma-overcome. At sa panahong pag nakita niyang hindi na natin kakayanin pa yung susunod, He will give us a way out. 1 Corinthians 10:13. So talagang ang Diyos ay alam niya ang ginagawa niya at alam niya kung anong kapasidad natin. Nakatingin siya lagi sa atin sa processing ng pagdadalisay sa atin. He will not allow too much problem or too much trials to destroy us. So let us trust God's process and rely upon Him. Let us understand that the testing of our faith is a necessary part of becoming more like Christ. So ngayon, pagka dinadarang na sa apoy ang silver or gold sa process para ipaprocess ang pagpadadalisay, paano naman natin malalaman na tapos na yung process? Sabi doon sa aking nabasa, malalaman mo daw na tapos na yung process, na yung gold or silver is now pure kapag kayong nagdadalisay na yung taong nagre-refine noon, pagtingin na doon sa object, ay nakikita niya ang kanyang sarili. If his reflection is he can see his reflection in that silver or in that gold, tapos na. Alam niyo mga kapatid, ganyan din ang Panginoon. Kailan matatapos, Lord, yung problema ko? Kailan matatapos? Kapag nakikita na ng Diyos ang kanyang anyo sa iyo. So nakikita na nga ba ang larawan, ang wangis o ang anyo ni Kristo sa buhay natin? Kung hindi pa, expect more trials. But if you want to graduate from fiery trials, kapatid, then mag-submit ka sa mga pamamaraan ng Diyos sa pag-test ng faith, sa pagdadalisay. Be like Christ in your thoughts, in your words, in your deeds, in your attitude. Yan lang. Pagka nakita ng Lord na we are like Christ,
nalilesen na, nawawala na yung pagsubok. Kasi, like Christ na tayo eh. Amen? So, I hope na naintindihan natin to, that God is more interested in our transformation than our comfort. Huwag natin kakalimutan yan. Kasi kung minsan nagtataka to, Lord, bakit naman nakakaranas ako ng ganitong mga pagsubok? Kasi interesado si Lord, nakita niya, ay anak, hindi, malayo ka pa sa perfection eh. Di ba sabi ng Lord, be ye perfect for I am perfect. So kapag nakita niya na marami pang mga kakarumihan sa buhay natin, padadaanin tayo sa mga testings. Kaya huwag kang magtaka kung bakit marami tayong problema. Huwag tayong magtaka kung marami tayong problema. May ginagawa ang Diyos. Pangatlong point is perseverance. Ang perseverance or endurance is developed naman through trials and is essential for our spiritual growth. Ang perseverance is not just about surviving. It's also about thriving, pag-unlad, pag-develop, success natin. Kaya huwag nating mamaliitin o huwag nating yung ginagawa ng Diyos sa mga testing sa ating buhay. Kasi gusto niya ma-develop yung perseverance. It is the determination to keep moving forward even when we don't see immediate results. So, it keeps us grounded in our faith, na mi-maintain yung ating spiritual disciplines. Kapag nakakaharap tayo ng mga trials and difficulties, ang ating pananampalataya ay nasusubok. At ang prosesong ito, it builds our ability to persevere. Ayan, natututo tayong mag-persevere o mag-endure. And ultimately, itong perseverance na to, it leads to more complete and mature understanding of God and His purpose for our lives. So kapag natuto tayong mag-endure, mag-persevere, nagiging more complete tayo and more mature. Nauunawaan natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Now, paano tayo mag-persevere through tough times? Anong gagawin natin para makapagpatuloy tayo? We can endure, we can persevere sa mga pagsubok. Paano natin ang gawin natin, patatagin natin ang ating sarili. Let us focus our energy on things that we can manage. So, wag yung mga bagay na hindi natin kayang i-control o ibagbaguhin. Kasi pag nakatingin sa mga bagay hindi mo kayang gawin, madidismaya ka lang, manghihina ka lang na wala akong magagawa, hindi ko kaya, purong ganun na lang. So, mag-focus tayo sa kung paano tumatag ang ating sarili. Don't isolate yourself. No? Maghanap tayo ng comfort or support from other believers, lalo yung ating mga leaders. Then, i-accept natin yung mga changes na nagaganap and let us embrace the challenge, yung mga challenges na kinakarap natin. I-embrace natin, tanggapin natin, kasi pag hindi mo tanggap yung nangyayari sa'yo, hindi mo tanggap yung problemang dumarating sa'yo, nagkakaroon ng resistance, nagkakaroon ng rebelliousness. Bakit ganito, ganyan, ganyan? Minsan, ang Panginoon pa sinisisi natin. Pero kapag tinanggap mong, mayroon palang purpose ang Lord kung bakit inalaw niya ang problemang ito. Mayroon palang goal ang Lord sa pangyayaring ito. I want, Lord, to learn your lesson. Learn the lesson. So, hindi tayo masyadong mahirapan. And then, let us also practice gratitude. Yun bang nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa gitna ng ating mga pagsubok? Alam niyo, pag ginagawa natin lagi yan, mararanasan natin ang miraculous hand of God sa ating sitwasyon. Kasi yung gratitude, yung pagpapasalamat, it will help us shift our focus away from the pain, away from the turmoil that we're undergoing, away from the weight of the problem. Kapag nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero kapag tayo ay nagrereklamo, lalong bumibigat ang problema, lalong nagiging magulo ang ating isip, hindi natin alam kung anong gagawin. Kaya let us practice gratitude during trials para ang ating isip ay hindi mapunta sa problema, kundi mapunta sa Panginoon. Keep our eyes unto Jesus, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So pagka ganon, sa Panginoon tayo nakatingin, hindi doon sa problema natin, nagkakaroon ng magaang kalooban. At nararamdaman natin na may yung ating pananampalataya at pag-asa ay lumalakas, di ba? Our eyes is in Jesus. So we find joy even in our trials. Then let us also stay positive and focused. Kasi pagka nasa trials tayo, negative, ang daming negative. Pagka negative ng iniisip mo,
disiplinahin magad natin ang ating isip na ibalik sa positive. Instead na sabi mo, ay, wala na talaga akong magagawa dito. Ang i-confess natin, thank you Lord that I can do all things through Christ that gives me strength. Naku, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na talaga kaya ang problema ito. Ang bigat-bigat. Sa halip na ganun ang sinasabi natin, Lord, salamat po Panginoon, kasama kita. Walang mabigat na hindi mo kaya, na hindi ko kaya kasi kasama kita, katuwang kita Panginoon. Lagi nating i-challenge yung negative thoughts sa positive. Alisin natin yon. Let us focus on Jesus. Let us not focus on our problems. Amen? And let us also learn from our past experiences. So para magiging perseverant tayo, matuto tayong mag-endure kasi alam nating may kahihinatnan itong ating pagtityaga. Key number 4 is maturity and completeness. The goal of endurance or perseverance is to become mature and complete, lacking nothing. So, ang isang mature na Kristiyano, it demonstrates love for others. Yan. Na i-demonstrate daw ang pagmamahal sa iba. Hindi lamang sa mga mababait, kahit sa mga salbahe o kahit sa kaaway. We can demonstrate our love for others. Mangyayari kapag mature tayo, pero pag immature pa tayo, yung mga kagalit natin, yung mga taong sumakit sa atin, hindi pa natin matingnan sa mata. Pag naisip natin, iniiwasan pa natin, immature pa tayo pag gano'n ang ating reaksyon. Yung bang hindi mo kalimutan kung anong ginawa niya sa'yo, kahit 10 taon na nakaraan, pag naalala mo, sakit pa din, ay hindi ka pa rin nakapagpatawad. Immature pa rin tayong Christian. Pero kung nag-mature na tayo at nagpatawad, maalaala man natin kung anong ginawa niya, wala nang effect, hindi na masakit, kasi nagpatawad na tayo eh. Ang isang mature na tao ay may self-control. Kontrolado ang salita, kontrolado ang mga emosyon kapag may mga nangyayari. Naging masigasig, naging matyaga. Nagpi-persevere through trials. Mayroong malalim na pagkaunawa sa scripture at ginagawa o ina-apply talaga sa buhay niya. Hindi yung ang daming memorized na Bible verses, pero pagdating naman ng problema, wala namang ginagawa, hindi naman ginagawa. Sa kagaya ng love your enemies, pray for them that persecute you. Ay pagdating doon sa enemy ay hindi naman ina-apply, so wala rin, 'di ba? Hindi pa rin tayo nagpapakita na tayo ay mature. So kinakailangan, sabi ay do not be anxious about anything, but in everything, sa lahat ng bagay na ating mga problema ay atin itong harapin ng may pagtitiwala sa Diyos, no? Magpapasalamat. Sabihin natin sa Panginoon yung ating mga problema. Ay kapag alam mo nga yung Bible verse na yun, pero pagdating naman ng problema, Diyos ko, grabe yung anxiety, grabe yung stress, o hindi pa rin tayo mature sa pag-handle ng problema, no? Hindi pa rin tayo mature sa ating buhay kasi hindi pa rin nakikita yung karakter ni Christ na na-form sa atin. So dapat i-apply natin yung mga Bible verses na ating o mga Bible promises na ating kiniklaim, and let us strive to reflect Christ's character. Yan. Yung humble tayo, yung teachable ang ating puso. Ito ang mga characteristics ng taong mature. May humility, may teachability, and the ability to receive correction. Kapag ang isang tao ay pag kinokorek ay nagagalit o sumasama ang loob, hindi yan mature. Kapag ang isang mature na tao kapag kinokorek nagpapasalamat, hindi sumasama ang loob. So, tingnan natin ating sarili kung tayo nga ba ay sumasama pang loob pagka kinokorek o thank you Lord, I want to learn from this. A mature person can accept anything, good or bad. Kaya niyang harapin, kaya niyang tanggapin kasi mature na siya. Alam niyang i-handle. Kahit paratangan pa yung masama na hindi naman totoo, kaya pa rin niyang i-handle yan kasi mature na siya. Pero kapag immature, naku, pag binato mo siya ng bato, ay naku, ang ibabalik na sa'yo ay mga pana, mas matutulis pa doon. Kaya nga, let us strive to be like Christ. And last key is wisdom from God. Sabi doon sa ating binasa kanina, if anyone lacks wisdom, ask from God. Bakit kailangan mo ng wisdom? Kasi 'di ba pag may problema tayo, minsan
hindi natin alam kung anong gagawin natin. Hindi mo alam kung anong solusyon. Kahit yung emosyon mo minsan, hindi mo alam kung sisigaw ka ba sa galit, o ikaw ba ay iyak na iiyak dahil sa sobrang sama ng loob o sa sobrang lungkot. Hindi natin matatantya yung ating sarili kapag nagkakaroon tayo ng problema, di ba? Pero kapag nag-ask tayo ng wisdom from the Lord, Lord, bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko i-handle itong problema. For us to understand how to handle trials. So let us ask from God, kasi sabing ganun, God gives generously without reproach. Hindi na tayo susumbatan pag tayo nang hingi. Bibigyan na tayo. So, ask God for wisdom. Let us turn to prayer. Manalangin tayo. Specifically seeking His guidance. And understanding that God's wisdom is freely available to those who seek. With faith and sincerely. Pagka hinihingi natin sa Panginoon, sincere tayo and with faith. Pagpapalain tayo ng Panginoon. So mga kapatid, dahil sa ating pinag-aralan, na sabi nga, consider it pure joy. Consider it pure joy. At sabi naman doon sa NLT, sabing ganun sa NLT, no, ay consider it an opportunity for great joy when our faith is tested. Ganito ngayon ang tanong ko sa bawat isa sa atin. Alin ba ang mas magandang attitude sa pagdadala ng problema? Yung naghihinagpis ka, stress na stress, bigat na bigat ang kalooban mo at hinang-hina pati katawan mo. O kaya naman ay payapa ang kalooban mo, punong-puno ng pananampalataya at pag-asa na tutulungan ka ng Diyos sa pinagdadaanan mo. May saya sa puso dahil alam mong kasama mo ang Diyos, hindi ka nag-iisa sa kabila ng mga pinagdadaanan mo. So the choice is yours, kapatid. Mamili ka sa dalawa. Positive or negative way of carrying your problem or facing your trials. Mamimili tayo. Nasa sa atin yun eh. So in conclusion, gusto kong i-testify itong aking naging karanasan sa pagsubok. At although medyo parang nakakajahi itong i-share, pero gusto kong matutunan nyo rin kasi alam ko, hindi lang ako nakakaranas ng mga ganito. Alam kong tayong lahat ay may mga pride pa rin. Alam nyo ba na muntik na akong hindi umattend nung ating banquet at 50th year anniversary dahil sa sama ng loob, dahil sa pride. Ayun, pinakita sa akin ng Lord. Kasi ganito yon. Nag-email sa amin ng HQ, sa akin ng HQ na mag-prepare ako ng mga pictures at ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat ko sa family at doon sa mga ministries na na-establish doon sa Almeda Ministry, kung saan nagmula yung zone natin sa GIA Manila, doon sa GIA Aklan at sa GIA Dipolog. So, more or less 300 words yata per ano. So, inabala ko, kung sino-sinong inabala ko doon sa Pilipinas para halongkatin sa baul ko yung aking mga album at padala sa akin ng mga pictures at ilang panahon ko ring sinulat yung yung mga pinagpapasalamat ko. At natuwa ako, sabi ko, wow, mailalagay sa memorabilia yung aking family kasi nung maborn again ako, 8 kaming magkakapatid plus tatay at nanay ko. Lahat sila na-sharean ko ng Word of God at lahat sila tumanggap. Sabi ko, wow, mababasa ko to para maalala ko at saka yung mga highlights doon sa ministry, kung ano yung mga natutuhan ko, anong pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Sabi ko, pababasa ko to sa mga kapatid ko para sila ay ma-encourage din naman na ganito palang nangyayari sa mission. Yan ang nasa heart ko. So, excited ako. Bumili na ako ng damit ko para sa banquet. Ganon. Sabi ko, pagdating na lang, kasi Pilipiniana daw yung sa anniversary. Pagdating ko na lang sa Pilipinas, sa kanila ako bibili ng Pilipiniana. Pero dumating ang panahon naman, mga 3 weeks before yata, or nag-message, tinawagan ako na sabing ganon. Hindi na raw mailalagay sa memorabilia yung mga ginawa kong yon. At nakafocus na lang sa Italy na kumbaga sa
isang ministry lang dito sa Italy. Doon lang ako makafocus kasi wala na raw space doon sa memorabilia at saka HQ lang daw ang parang entitled doon na mapasok lahat, parang ganun. So nung kausap ako, okay lang sa akin. Pero after noon, nung biglang parang may bumulong sa akin na, ako, sayang naman yung mga pinaghirapan mo, pinahirapan ka pang pagsulat-sulat at kung sino-sino pang inabala mo para lang sa mga pictures na yun, sayang yung pagod mo, at saka parang tingnan mo, hindi ka pumasa sa screening committee, parang na-feel ko na sumama ang loob ko, nasaktan ako, na nalungkot ako na hindi naman pala masusulat yung mga pinaghirapan ko, tapos parang hindi naman pala ako pumasa sa screening committee, parang feeling ko hindi napahalagahan yung aking ginawa, parang gano'n ang feeling ko. Iyak ako ng iyak 2 araw, 2 gabi akong iyak ng iyak. Pero alam niyo naman kasi araw-araw tayo nagko-quiet time. Kinakausap ako ng Panginoon sa quiet time ko. Through His Word, through His Holy Spirit in my heart, in my mind, kinakausap ko ng Panginoon. Bakit ka nasaktan? Parang gano'n. Bakit nga ba ako nasaktan? At saka ang ano ko, naku, hindi na ako attend ng banquet, hindi na rin ako attend ng anniversary, basta wala na akong attend. Hindi na rin sana ako uuwi, kaya lang nakakuha na ako ng ticket. Kaya sabi ko, kung uuwi naman ako, doon lang ako sa family at mag-visit lang ako doon sa mga provincial ministry. Yun ang nasa isip ko, basta hindi na ako attend. Pero sabi sa akin ng Lord, ba't ka nalulungkot? Ba't ka nasasaktan? Bakit nga ba talaga? Tapos nung sinuri ko yung puso ko. Dahil bala ang ego ko ay tinamaan, yung pride. Parang feeling ko ay hindi ako na-appreciate ng parang baliwala yung mga ginawa kong yun. Parang ganun ang dating, no? Yung ganun ang dating. Tapos, alin bang mas mahalaga, sabi ng Panginoon? Yung papuri ng tao o ang papuri ng Diyos? Sabi ko, Lord, forgive me. Kasi nga, ganun pala ang tao, naghahanap pa rin ng pag-acknowledge ng tao. Naghahanap pa rin pala tayo ng, akala ko, Lord, wala na akong ganun, pero nakita ko na naghahanap pa rin pala ako ng appreciation ng tao, parang ganun. Nag-sorry ako sa Lord. Lord, sabi ko, sorry Lord, actually Lord, sabi ko, ang pinakagusto kong, hindi bali na Lord, sabi kong hindi man ako ma-acknowledge sa lupa. Ang importante Lord ay acknowledge mo ko sa langit. Yun ang pinaka-greatest desire ko Lord, na pagdating ko, sasabihin mo, welcome, my good and faithful servant, come into your master's joy. Lord, yun lang ang gusto kong marinig sa'yo. Sabi kong ganun sa Panginoon. So, ako. And then, praise the Lord, no, na nakausap din ako na aking spiritual mother. Kaya nung nakausap ko na aking spiritual mother, okay na ako. Kaya yun, hindi tayo dapat nag-isolate, no, kapag tayo ay may problema. Mahalaga din na tayo ay nakikipag-usap o nagkakaroon tayo ng mga tinatawag nating counselors, no, na mahalaga din ito. So nakita ko dito, no, na ang Diyos talaga ay napakabuti. So gayon ang nangyari, na-relieve na ako, wala na. Kaya sa mga nakakita sa akin sa banquet at sa anniversary, nakita nyo ba o naramdaman nyo ba yung may sama pa ako ng loob? Di ba wala? Kahit katiting wala na. Kasi na-relieve na ako eh. There is joy now in trials. Dahil nakita ko na pinupurge lang pala ng Panginoon ang puso ko. Inaalis lang pala niya yung hindi maganda sa paningin niya. Kaya kung sino man sa atin, sa ating mga kapatiran ngayon nakikinig na may similar experience sa akin na tinatry ng Lord yung ating mga wounded ego, yung ating pride na akala natin ay wala tayo noon, then let us thank the Lord na nakakaranas tayo ng mga ganitong pagsubok dahil pinupurify pala tayo ng Lord. Gusto na pala tayong maging kagaya niya. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, na God is more interested in our transformation than our comfort. So, let us trust the Lord na sa lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan ay meron siyang purpose. Alamin natin kung anong lesson niya at hayaan natin na ma-perfect yung ating buhay, yung ating faith madalisay para maging kalugod-lugod tayo sa Kanya.
let us adhere to James' admonition na i-embrace natin yung mga challenges at mga trials kapag dumating with knowledge that itong mga trials na ito, it will produce patience, endurance, perseverance, maturity, steadfastness, and godliness sa buhay natin. Then, i-confess natin and let us repent kung ano man ang mga negative attitude or behavior natin kaya nahihinder yung pag-flow ng joy sa buhay natin. And let us find scripture verses para i-claim natin sa oras ng mga difficult times at sa oras ng mga problemang dumarating sa ating buhay. And let us apply it in our daily life. Amen? So praise God mga kapatid, at sana ay ating isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga salita na pinag-aralan natin ngayon para we will always experience joy even in the midst of trials. Manalangin tayo. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Salamat po at ikaw ay patuloy nakikilos sa aming kalagitnaan. Salamat at ikaw ay mahayag sa aming buhay. Salamat po Panginoon, tutulungan mo kami na kami po Panginoon ay mag-react ng tama sa mga pagsubok na aming dinaranas Panginoon, upang kami ay madalisay kagaya kung paano mo dinadalisay ang aming pananampalataya para ang aming mga paglilingkod sa iyo ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo. Marami pong salamat Ama, at patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin at gabayan mo kami maging sa aming panalangin kasama ng aming host. We thank you Lord, and to you we give the glory, the honor, the power, and the majesty. In Jesus' mighty name, Amen. God bless everyone and bye-bye.